Maayong gabi kanatong tanan mga kaigsuonan diha kang Kristo Jesus. Salamat sa lain na usab nga higayon gihatag sa Dios sa matag usa kanato nga nining kagabion makapadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. January 8, 2021. O ako nagpasalamat sa Dios sa atong mga kaigsuonan nga sa kanunay nagsunod sa atong mga Bible study. Ug sa atong pagsugod karon ning kagabion mag-ampo na kita. Amahan nga lingit noon pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus, ako Dios mapasalamaton kanimo sa nahigayon nga magihatag kanako nga ning kagabion o Dios maka ministeryo sa imong mga pulong ngadto sa imong mga katawhan o labi na o Dios ako nag-ampo nga ikaw magamit ning kahigayonan nga akong mapasabot, mahimong mapasayon ang pagkat-o namo sa imong mga pulong. Nangayo usab kami kaalam kanimo. Ngayon kung kusog kanimo Dios sa pagdala sa imong pulong karon, ug ako nag-ampo amahan nga sa matag usa nga ikaw Dios magapadayon sa paghatag kanamo kaalam Ginoo nga sa among pagpumalandong sa imong mga pulong. Dili lang igo nga amo kining madunggan kundi sa matag usa namo kinabuhi ma-appreciate namo, mapasalamatan nga namo, ma-apply ni namo sa among kinabuhi o Dios isip mga imong mga anak. Salamat o Diyos yung kagabion sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright. Maayong gabi once again. Atong i-welcome no ang atong mga kaigsuonan karon nga uban ka nato sa ato ang Bible study. Ang atong topic karon, the assurance being a member of Christ Church. Manang ato ang topic tonight. Ang kasiguruan isip membro sa iglesia na iya ni Kristo. Okay? The church, Christ Church. Ug sa atong pagpadayon karon ato sang i-acknowledge ang atong mga kaigsuonan nga uban ka nato karon, Brother Paulo and Sister Chariz. Good evening, mayong gabi kanyo. Abantaw family diha sa Medellin. Good evening. Mayong gabi. Welcome sa Sister Lizelle, Marafites family. Salamat sa Dios sa pagpahilona sa Dios sa opening karon sa atong gipahiluna sa Ginoo nga kining business diha sa Tres. Mayong gabi sa atong mga kaigsuonan diha. Og mayong gabi sad Brother Mike Constantino family diha sa Silay. Good evening. Sister Yin, Brother Miko, og si Sister Shelo. Good evening. Pastor Alan, Stella, good evening Pastor. Salamat sa fellowship ganina Pastor sa ginang hapon.
To sa welcome si Sister Liddy Kiloan. Good evening, Sis Liddy. Ngayong gabi. Kumusta, Sis? Sister Tiny, mayong gabi. O sa atong ubang mga kaigsuunan, palihog kong tag sa atong mga kaigsuunan nga wala pa maka-tune in karon para sa sila maka-join sa ato ang Bible study tonight. Ang atong gi-series nga lesson about much assurance nga gisulti ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 1 verse number 5. Ang gospel miabot kanato dili lang sa pulong kundi usab uban sa daghang kasiguruan. And tonight we are going to study the assurance of being a member of Christ Church. Mo ning ato ang tun-an karon, ang kasiguruan isip membro sa Iglesia ni Kristo. Iglesia, body of Christ, wa din nagtumbok mga kaigsuunan sa kanang iglesia nga gituuhan nga mao kunoy sila ra kunoy tinuod, iglesia ni Manalo, dili na iglesia ni Kristo. Okay? The church referring to the body of Christ. So isip membro sa church, sa body of Christ, unsa may assurance nga atong naangkon kita isip membro sa lawas ni Kristo. Mo na atong tun-an tonight o sa atong pagsugod nining kagabion mga kaigsunan, ato sang i-welcome din no. Natay uban nga nakaabot pa sa ato ang Bible study sa atong pagsugod karon. Okay? Alright. Alright, okay. Pagsugod ta sa ato ang pagtuon ato bili ato mga Bible sa Book of Acts 20 verse number 28. Acts 20 verse number 28. Acts chapter 20 verse number 28. Okay. Acts 20 verse number 28. Ablihan na itong mga Bible, Acts 20 verse 28, the assurance of being a member of Christ Church. Verse number 28, the Bible said, "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, for over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood." Okay? Which he hath purchased with his own blood. Nagisgutan diya si Apostle Paul sa Acts 20 verse number 21. Matod niya, to feed the church of God. The church of God in this verse referring to the body of Christ. So, mo ni ang gitumbok mga kaigsuunan nga church of God. Dili ni siya religious kining sama sa gituuhan karon nga kung imuhang nga simbahan Church of God and ikaw ang iglesia sa Ginoo o sa Dios. Di na mao. Church of God referring to people. Ang church sa Bible under the New Testament, wala siya magtumbok sa structure, wala siya magtumbok sa kahoy, bato, simento. Referring to people saved, Jews and Gentiles, mga luwas nga mga Hudiyo o mga Hintil. Makita na to mga kaigsuunan nga according to Romans 16 verse number 5 nga ang church dili kining structure, dili kining building, dili kining kahoy o bato o simento. Look at Romans 16 verse 5. Likewise, great the church that is in their house. So makita na to nga ang church in their house. So ang church, very clear from the scripture, not just Romans 16 verse 5, but also 1 Corinthians 16 verse 19, na makita na itong mga kaigsuunan nga ang church, wala ni siya nagtumbok sa building or sa tigumanan. Sama sa naandan nga pagtuos kay daghanan, labi nag kana siya nga kana siya nga thinking Roman thinking Roman church nga kumongingon kag asa inyong church. Ang mentality sa kadaghanang mga tao kumongingon kag ang church, ang ilang sa unahon ay naa silang unahon na ang building. Actually layo dili na pareha ang simbahan ug ang iglesia. Okay? Kinahanglan maklaro na to ang definition sa word nga church. Okay? Sa ang simbahan ug ang iglesia. Ang church sa atong pinulungan sa Cebuano, iglesia. Okay? Ang meeting place mao na ang simbahan, mao na ang word nga
simbahan. Compound word, simba ug han. Place of worship. Simba means worship. Han is meaning place. Pareha ko na ng tindahan. Okay? Ang tindahan, but pasabot, lugar nga diin anak mangaon. Okay? So pagingog simbahan, ang pasabot ana place of worship. So ang sakto gidon ta atong gamiton mga kaigsunan, dili kung asa inyong church, dili asa inyong simbahan. Mo ni saktong paggamit unta. Dili kung asa inyong simbahan, asa inyong church, I mean. Kaya ang church referring to the people. Kung ang mga katawhan nga mga luwas nga naa sa simbahan, naa sa tigumanan, manggawa sila diha, wala nang church diha. Ang nagpabilin diha, ang structure na lang, ang simbahan na lang, ang place of worship. Okay? Ang church, mga kaigsuonan, referring to the people. So kining atong gipasabot karon, being a member of Christ Church, meaning being a member of the body of Christ. Membro ka sa lawas ni Kristo. Okay? Membro ka sa lawas ni Kristo. Nagtumbok kini mga kaigsuonan, composition sa saved Jews ug Gentiles, mga luwas nga mga Hudiyo ug mga Hintil by grace, na luwas tungod sa grasya. So manay bot pasabot mga kaigsuonan sa church nga atong gipasabot karon, referring to the saved Jews and Gentiles. So adunay assurance, adunay kasiguruan nga atong nadawat sa diyang na membro ka sa body of Christ. O kung unsa ni nga kasiguruan, kung unsa ni nga assurance, ang ayan lamang nato nga mahibaluan kini, tungod kay mao ni maghatag ka nato og ingon nato, maghatag ka nato og confident as part of the church. Maghatag nato og kalipay, joy, isip part sa body of Christ. So makita na itong mga kaigsuunan nga mahinungdanon kayo nga masabtan ni sa usa ka Kristohanon, sa usa ka magtotoo, usa ka tawo nga nakaangkon sa kaluwasan nga adunay assurance nga yang naangkon, adunay kasiguruan yang naangkon, being a member of Christ Church, being a member of the body of Christ. Now, ingon diri si San Pablo sa atong gibasa sa Acts 20 verse number 28 na to feed the church of God. Dili ka pwedeng maka-feed sa building, di ka pwedeng makapakaon sa building. Kung ang church referring to the structure, to the building, no. So ang church of God are referring to the people, saved people, mga luwas na mga tao. Mano ang bot gipasabot diri mga kaigsunan ni San Pablo nga, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God. So ang iyang gihatagan ng command ang mga elders nga, ang mga elders sa church kinahanglan ilang i-feed ang church of God. Ang mga katawhan ilang pakanon sa pulong sa Dios, sa saktong pagtulunan, sa saktong doktrina. Karon sa atong time mga kaigsuonan, wala ni mahimo sa kadaghanang mga ministers sa atong time karon nga i-feed ang church of God sa sound doctrine, sa sakto nga pagtulunan, rightly dividing. So mo nang kita na to nga dako kayo ng crisis karon sa atong time nga giatubang sa church. Tungod kay ang church karon supposed to be tawgon siya sheepfold. Okay? Ang church karon nahitabo mga kaigsuonan sa atong time nagkasagol na. Ang church supposed to be mga tao gid unta nga luwas ang naa diha. So, makita na to mga kaigsuonan dinhi nga ang command is to feed the church of God. The church of God referring to the people, saved people. Okay? Mo ni atong i-klaro, atong ipatinaw nining kagabhion nga ang church dili ang structure, dili ang building. So, once masabtan ni nato, once ang foundation nato ang pasukaranan mahitungod niini, masabtan nato mga kaigsuonan, dili lisod para nato nga makasabot nga ang body of Christ nga form ni under the New Testament. There is no such thing as body of Christ in the Old Testament. Si Abraham dili to part sa church. Si David dili to part sa church. Nakainom kung usa ka pastor nga nagwali niya siya, si Abraham faithful kuno kay nga Christian. Dili to Christian si Abraham. Ang Christian mga kaigsuonan nag-start na gimension, first mention sa word nga Christian in Acts 11:26. Diha ang unang higayon nga na-mention ang word nga Christian. So kana nga identity gi-address lang na sa church, sa mga disciples of Christ, sa mga believers.
walay mga tao sa daang testamento under the old covenant nga gitawag og Christian. Kay wala pa'y church, wala pa'y body of Christ nga nag-exist during the Old Testament. So ang pagsulti nga si Abraham, si David, o ang uban pang mga karakter, Bible character sa Old Testament, membro to sila sa body of Christ, dako kay nang sayop nga pagtulunan. Walay tao sa daang testamento nga na membro sa body of Christ. And even bisan gani si John the Baptist dili to member sa body of Christ. The law and the prophets were until John, the Bible said. Ang balaod ang mga propeta hangtod kang John. So meaning to say, si John dili to siya part sa body of Christ. Okay? So kinahanglan ma-clarify na nining gagabion. So iyon si San Pablo dinhi sa Acts 20 verse 28 to feed the church of God. So dili na to makita mga kaigsuonan that the church referring to Christ Church and Christ Church referring to the body of Christ. Okay? Dili ni siya structure, dili ni siya building, dili ni siya bato, kahoy o semento made of stone or wood or cement. Ang church nagtumbok ni sa mga katawhan nga luwas, Hudiyo o Hintil nga naluwas tungod sa grasya. 1 Corinthians 12 verse number 13. 1 Corinthians 12:13, the Bible said, "For by one Spirit are we all baptized into one body." By one, tungod sa usa ka espiritu, kita nabautismuhan into one body. So one body referring to the body of Christ, the church. Na membro ka sa body of Christ through spiritual baptism. Gibaptize ka sa one spirit diha sa body of Christ. Tanawa ang verse 13. By one spirit. Tungod sa usa ka espiritu. Look at the word spirit. Ang ubang mga Bible, small letter S na ang spirit diha. Pero sa atong King James Bible, big letter S, referring to the Holy Spirit. By one spirit are we all baptized into one body. So aduna gitawag spiritual baptism. Silang na-save ka, spiritual baptize ka into the body of Christ. Gibutang ka diha sa lawas ni Kristo Jesus. Look at verse 13. Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been made all to drink into one spirit. So makita na itong mga kaigsuunan nga ang church nga gitumbok nato nining kagabion nga ikaw sa dihang na membro ka niini, adunay assurance nga imong naangkon, adunay assurance, adunay kasiguruan nga imong naangkon as being a member of Christ Church. Look at Galatians chapter 3, verses number 27 down to verse 29. Galatians 3:27 to 29, the Bible said, "For as many of you as been baptized into Christ have put on Christ." So sa diyang nabautismuhan ka into Christ, diha kang Kristo, have put on Christ. Tanawa ang gisulti ni San Pablo sa verse number 28. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Gapos ka man, gawasnon ka man, Hudiyo ka man, Grigo ka man, Hintil ka man, babay ka man, lalaki ka man, ingon ang Bible, ye are all one in Christ Jesus. Nahimutang usa diha kang Kristo Jesus. Naata diha sa usa ka lawas. Muna sa verse 29, "And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise." So, makita na itong mga kaigsuunan nga nahimutang Abraham's seed through Christ Jesus, pinaagi kang Ginoong Kristo. Nahimutang kaliwat ni Abraham, pinaagi kang Kristo Jesus. So si Kristo Jesus, mga kaigsuunan, mo ay hinungdan nga ang tao nahimo siyang Abraham's seed. No? Sa verse number 29. So makita na to diha, very clear from the scripture, nga kining atong makita mga kaigsuunan nga church, referring to the body of Christ. O mamimbro ka lang sa church, sa dihang ikaw nabautismuhan sa Espiritu, by one Spirit. Okay? Dili water baptism ha? Ang thinking sa uban, nga kung bautismuhan ka sa water baptism, diha ko nga paagi nga, mamimbro ka sa body of Christ. And in fact, ang ilang definition sa church, kaya ba mo unsa? Save and baptize believers. Tanawa ang ilang definition, save and baptize believers. Imong po tanong, unsa ang baptism gimini mo? Water. Na kung ikaw kuno di mabautismuhan sa water baptism,
dili kuno ka mamembro sa church. Tanawa ra gud ang heresy anang nga doctrine. Mamembro ka sa church if you are saved. Mamembro ka sa body of Christ kung luwas ka. O sa dihang na membro ka sa body of Christ, mga kaigsuonan, adunay assurance nga imong nadawat, adunay assurance nga imong naangkon, sa dihang na membro ka sa body of Christ. Ug mo ni atong tun-an karon, the assurance being a member of Christ Church. So unsa may kasiguruan nga atong nadawat sa dihang na membro kita diha sa body of Christ. Okay? Mo ni angay na to masabtan karon tungod kay pag-ingon ni San Pablo sa unang Tesalonica 1:5 nga ang gospel ni abot kanato dili lang sa pulong kundi usab diha sa gahom, diha sa balang espiritu o diha sa daghang kasiguruan. So, daghang kasiguruan ang giingon. Dili lang kay kasiguruan kundi daghang kasiguruan silang ang gospel ni abot kanato. Og usa ni ini nga kasiguruan mga kaigsuonan nga ikaw nahimong membro sa body of Christ. And being a member of Christ Church, unsa may assurance nga atong nadawat? Being a member of Christ's body, unsa may assurance nga atong nadawat? Okay? Mo ni atong tunan. Number 1, the church as his body, Christ's body, then Christ is the head. Mo ni unang assurance nga atong naangkon mga kaigsunan, as member of Christ's church, nga si Kristo mo'y ulo. Ang church mo'y body. Okay? Mo nang gitawag siya ang church, gitawag siya body of Christ. Ang lawas ni Kristo. Nga naman, si Kristo mo'y head. Unya ang church mo'y body. Tanawa mga kaigsuonan ang Ephesians 1 verse 22 and 23. Ephesians 1:22 and verse number 23. Ephesians 1:22 and 23, the Bible said, and had put all things under his feet, and give him to be the head over all things to the church. Christ is the head over all things unto to the church, which is his body. The church is Christ's body, the fullness of him that filleth all in all. So mao ni unang assurance nga nadawat nato mga kaigsuonan as being a member of Christ's body, of Christ's church. Christ is our head. Si Kristo mao ang ato ang ulo. Dili ang pastor. Okay? Ang pastor, ang minister, dili ni mo'y ulo sa church. Tanan nato. Mapastor man ka, madikon man ka, o unsa may posisyon nimo sa simbahan, kung saved ka, you are a part of the body of Christ, the church. Dili ka head, dili ka labaw. Muna ang pastor, dili siya labaw sa mga miyembro. Pariha rata, parta sa body of Christ. Tanan. Okay? Parta sa body of Christ. And in fact, ang pastor gani makita na to ang minister, siya pa'y siya mo ay pinaka servant sa tanan nga naa diha sa church. Gitawag pud siya minister. So servant siya to minister. Karon lahi man karon sa atong mga kaigsuonan sa atong time ron. Ang mga pastor nahimo mangong head na okay? Supposed to be tanan nato unta, since we are part of Christ's body. Christ is our head. Si Kristo may ulo. Manang ingon diha sa verse number 22, give him to be the head over all things to the church. So he is the head over all things to the church. So muni una nga assurance nga atong nadawat mga kaigsuonan, being a member of Christ's church, because Christ is our head. Si Kristo may atong ulo. Tanawa sa Colossians 1 verses 18 down to 24. Colossians 1:18 to 24. Atong basahon. Ingon din sa verse 18, and he is the head. He is the head of the body, the church. Christ is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, referring to Christ, that in all things, he might have the preeminence. Tanawang word nga preeminence. Siya ang pinakalabaw sa tanan. Because he is the head. So Christ might have the preeminence. Nga siya mao ang pinakalabaw. Okay? Dili si bisan kinsa na to. Walay big shot na to ng mga Christians. Walay labaw na to ng mga Christians. We are all part of Christ's body.
Christ is the preeminence. He is the head of the church. Look at verse 19. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled in the body of His flesh through death, to present you holy and blameable and unreprovable in His sight. If ye continue in the faith, grounded and settled, and had not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Look at verse number 24, last verse. Who now rejoice in my suffering for you, and fill up that which is behind of all afflictions of Christ in my flesh for His body's sake, which is the church. So makita na itong mga kaigsuunan nga, mao ni assurance nga itong nadawat karon. Being a member of Christ's church, being a member of His body, because Christ is the head. Ug tungod kay siya mao ang head, dili gyud mahitabo mga kaigsuunan nga ikaw, okay, masiparar ka, mabuwag ka gikan sa iyang lawas. Siya go'y head. Okay? Mo nang gingon sa Revelation chapter 3, kung naka-observe mo diha, ang Laodicean church, di ba? Gispiyo sila, giluwa sila, gikan sa baba. Ay, matod pa sa book of Revelation 3, ang Laodicean church, because they are lukewarm, gispiyo sila, giluwa sila. Ang Laodicean church, mga kaigsuunan, naghulagway lang na sa spiritual condition sa atong time karon sa Christianity. Pero doctrinally, dili na siya applicable sa atong time. Dili ka pwedeng iluwa sa Ginoo because you are part of His body. Okay? Dili ka pwedeng i-spew from His mouth because you are part of His body. Gani, makita na to no, sa Book of Corinthians, bisan ang pinaka-less, pinaka-inferior in nato na part sa body, matod pa ni San Pablo, importante na. Kita ninyo, tanang bahin sa lawas, importante na sa head. O dili mahitabo mga kaigsuunan nga kung ikaw part ka sa body of Christ, nga ikaw walay kasiguruan because Christ is the head and you are part of His body. Mo ni ang assurance nga atong naangkon being a member of Christ Church, being a member of the body of Christ. Nga siya mo atong ulo. Dili mahitabo nga mabuwag ka gikan sa atong ulo. Ug usa ni ini, mo bitang gihinganlan sa Bible mga kaigsuunan ang mga disciples of Christ nga mga Christians because Christ is the head. Kung tanawon ninyo diha sa Acts 11 verse number 26, makita na to diha nga ang mga disciples gitawag sila Christians. Ang uban ba mayngon ra ba sila nga ang nagtawag kuno Christian sa mga disciples, ang mga kaaway kuno nila, ang mga enemies kuno nila? Wa kay mabasa biya diha. Okay, wa kay mabasa diha ang ilang mga kaaway may nagtawag nila Christians. Wa kay mabasa diha. Ang uban punan unsay wala. Punan unsay mabasa. Okay? Wa kay mabasa mga kaigsuunan nga ang mga disciples, ang kaaway nila mo nagtawag nila Christian. Gitawag sila Christian gitawag sila Kristohanon tungod kay si Kristo mo ay head. Siya ang head. Because Christ is the head. Okay? Ang body niya gihinganlan sa head. Okay? Mo nang karon sa atong time mahinungdanon kayo nga ipailani mo nga ikaw Kristohanon. Maingon ang uban ang argumento sa uban maingon pastor ang uban man gud sad pastor kanang Catholic mo claim mga Jehovah's Witness mo claim man sa gud na sila Christian mo nang di na lang ko musulti nga Christian ko. Moingon na lang ko nga Baptist ko, moingon na lang ko nga Pentecostal ko, moingon ko Assembly of God ko, or unsa ko. Kay kana sila nag-claim sad na. Paminog mayo. Kung adunay tinuod, i-counterfeit gyud na. Okay? Kung i-give up na to atong identity being part of Christ's church, part of the body of Christ, and the disciples, the body of Christ, were called Christians, gitawag silang mga Christians, buot ba pasabot mga kaigsuonan, unsa may itawag nimo sa imong kaugalingon? Mo nang
Dili pwede nga asa gud ka ang analogy ani ba? Asa gud ka kapalit og soft drinks nga ang botelya Coke, ang tabon Pepsi. Ha? O ang tabon Pepsi ang botelya Coke. Asa mo makita na? Kana lang analogy, very simple. Simple ra kay na ang analogy. Masabtan ra na sa kayano. So kung ang O si Kristo, ang head si Kristo, ang body unsa may tawag nimo? Assembly of God? Baptist, Pentecostal? Mo nang gitawag ang mga believers of Christians. Tanawa unsay gisulti dinhi ni Apostle Paul lagod sa Book of Acts. Tanawa unsay kon pagkonbinsir ni San Pablo ngadto sa hari. Mga kaigsuonan sa iyang pagwali at tubangan sa hari. Tanawa, Acts 26 verse number 28. Tanawa unsay preaching ni Apostle Paul sa atubangan ni King Agrippa. Tanawa unsay giingon ni Apostle Paul. Niingon si Apostle Paul sa verse number 23, that Christ should suffer and that He should be the first that should rise from the dead and should show light unto the people, unto the Gentiles. After siyang preaching, tanawa unsay reaksyon ni King Agrippa sa verse 28. Then, Agrippa said unto Paul, tanawa unsay giingon ni Agrippa hang adto kang Paul ni San Pablo? Unsay sulti ni Agrippa, ni King Agrippa ni San Pablo? Almost thou persuadest me to be a Christian. Hapit nagyug kay ko nimong madala. Almost thou persuadest me to be a Christian. Kay ba mo say preaching ni Apostle Paul? Ang preaching ni Apostle Paul nga ang tao mahimong Kristohanon. Tanawa. That's Bible verse. This is under the New Testament. This is the message of the Apostle Paul before King Agrippa. Iyang giwali si Kristo. Iyang convince si King Agrippa nga mahimong Kristohanon. Kay kung dili pa ni mo preaching ni Paul, di ni mo itubag ni King Agrippa nga tukang Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Nga naman, kay ang preaching ni Paul about the gospel of the kingdom, gospel of the grace of God, the gospel of the grace of God, nga ang usa ka tawo nga makaangkon sa kaluwasan, mahimo siyang Kristohanon. Mao ni assurance na to. We are called by the name of our Savior. Gitawag ta, tinawag ta sa ngalan, tungod sa ngalan sa atong manluluwas. Gitawag ta sa ngalan sa atong manluluwas. Mo ni assurance nga atong nadawat mga kaigsuonan. Nga naman, naatay kasiguruan tungod kay si Kristo ang atong head, ang church, ang body. Ug tungod kay member ka sa body of Christ, you have that assurance, naa ka ni anang kasiguruan nga dili gyud mahitabo nga mabuwag ka gikan sa ulo, because you're part of His body and the head is Christ. Okay? Di ba? Sa atong lawas, ang utok naa sa head, ang mata naa sa head, ang dungga naa sa head, ang baba naa sa head, right? Ang lawas igor gyud mosunod sa head. So diha na to makita mga kaigsuonan nga dinhi na to makita ba nga kita nga church, kita nga body of Christ, igor kita mosunod sa head. Subject ra kita sa head. Mosunod ra kita sa sulti sa head. Kay ang baba na sa head. Right? Igor kita mosunod. So dili pwedeng ang lawas magbot-bot siya iya kung walay mando sa head. Okay? So dinhi na to makita mga kaigsuonan nga mao ni assurance nga naa nato karon. Mo nang naatay kasiguruan because Christ is the head. And being a member of Christ's church, Christ's body, maunay kasiguruan mo nang gitawag tag gihinganlan ta sa mga ngan sa atong manluluwas. Gitawag tag ang atong identity, gitawag tag mga Kristohanon. Okay? Mga Kristohanon tungod kay si Kristo ang atong head. Dili si John the Baptist ang atong head. Okay? Dili tao, dili ang pastor ang atong head. Dili ako, dili si kinsang mga pastor, mga ministers ang head. Christ is the head of the church. And since because Christ is the head of the church, mao nang natay assurance mga kaigsuonan. Kaya dili pwede nga kita mabuwag ta sa head because we are part of the body of Christ.
Mo na ang assurance nga itong nadawat being a member of Christ Church. As His body, the church as His body, then Christ is the head. Number 2, the church as a building. Okay? Christ is the foundation stone, the chief cornerstone. Tanawa ang another analogy sa church, mga kaigsunan, gitawag siya building. Una, gitawag siya body, gitawag siya og lawas. Gitawag siya og, gisusama siya og building. Tanawa ang Ephesians 2. Ephesians 2, verse 20, down to verse number 22. Ephesians 2, verses 20, down to verse number 22. The Bible said in verse 20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Tanawa ang verse number 20. The church are built upon the foundation of the apostles and the prophets. But Christ is the chief cornerstone. Kita ninyo? Mo na makaigsunan kita, igo ragyud tang igo ragyud ta ko na may ligun kayo nga record nga angaya na to sundon kining suwat sa mga apostles. Because according to verse 20, we are built upon the foundation of the apostles. Karon, daghan mga fabricated nga mga books atong time. Okay? Kung na may pinaka kanabang masaligan gyud kay sila gud toy tinawag gyud sa Ginoo. Okay? Sila gud toy gipili gyud sa Ginoo para mosuwat sa Bagong Testamento. So kining mga sulat sa mga apostles, mga kaigsuonan, mao ni angayan unta tun-an permis mga Kristohanon karon. Okay? Wa mo kumingon nga di ka mo basa og kanang mga books, pero usahay kalabanan karon mga Christian mas taas og time nga mobasa og mga libro. Okay? Kaysa suwat sa mga apostles. Kita ninyo? The church are built upon the foundation of the apostles, but Jesus Christ is what? He is the chief cornerstone. Siya ang uluhang bato sa kanto. Gitawag siya uluhang bato sa kanto. The chief cornerstone. In whom, tanawa sa verse 21, diha kaniya, all the building fitly framed together groweth unto a holy temple in the Lord. In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So ang church as a building, gipuy-an siya sa Dios through the Spirit. Tanawa sa verse 22. In whom diha kang Kristo kamo usab gitukod for an habitation of God. Nahimutang habitation of God through the Spirit. So ang Dios mipuyo siya sa church, okay, as a building through the Spirit. Sa verse number 20, balikan natin ang verse 20, ingon diha ang Bible, si Kristo mao ang chief cornerstone. Siya ang uluhang bato sa kanto now. Kung magtukod kag structure mga kaigsuonan, di ba? Kita kaniadto kini mga karaang tao ba? Kung naka-observe mo kining mga karaang tao, kung magtukod gyud na sila og balay, no? Kinumdum ko sa una sa among balay sa una sa si Padilla pamin puyo. Pagtukod ato ang iyang haligi, gibutangag bato sa ilawom before gibutangan og simento o gibutangan og katong kabilya na bato sa ilawom. Okay? Mao to siya nakapalig-on sa haligi tungod sa bato nga gitukuran. Okay? Now, ang church gisusama siya building. Ang analogy gisulti ni Paul sa Acts 2, ang church gisusama siya building nga ang chief cornerstone si Kristo. Siya ang gitawag nga uluhang bato sa kanto. So siya ang naghatag og mahimong stable ang foundation tungod sa maong bato.
tungod sa maong chief cornerstone, nahimo siyang stable, nahimo siyang lig-on ang foundation. Now, makita na itong mga kaigsunan, ang hinungdan nga nung ang mga membro diha sa body of Christ, ano na tayo assurance? Because Christ is our chief cornerstone. Si Kristo mo ay atong chief cornerstone. Siya ang uluhang bato sa kanto. Okay? Siya'y naghatag og stableness, kalig-on sa foundation. Siya'y naghatag og kalig-on sa structure. Mo nang makaingon ta makaigsunan nga natay assurance kay nagbarug ta diha kang Kristo. Siya ang ato ang chief cornerstone, ang body of Christ naa diha nagbarug kang Kristo. Kita ninyo? Christ is the very foundation, He is the very foundation stone or the chief cornerstone of the church as a building. So ang church as a building, kita niyo ang foundation stone. Ingon ana kalig-on, ang haligi mga kaigsunan kung ipatong nas bato, kay numdo mo atong gisulti sa atong Ginoong Kristo nga sa Gospels, nga ang naminaw sa iyang pulong og nagbuhat niini, nagsunod niini, susama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay ibabaw sa bato. Ha? Ibabaw sa bato nga kung adunay bagyong moabot, unsay may tabo, magpabilin siyang magbarog tungod kay ang balay natukod siya ibabaw sa bato. So ang foundation itself, makita na to, ingon ana kalig-on, kung ang usa ka structure nagbarog siya sa bato. So mao nang natay assurance being a member of Christ Church, being a member of the body of Christ, because Christ is the foundation stone. He is the chief cornerstone. Naata nagbarog diha niya. Okay? Naata niya nagbarog kang Kristo. Being a member of Christ Church, being part of the body of Christ, ingon ana kalig-on ang atong foundation stone. Ingon ana kalig-on ang pundasyon nga diin asa nagbarog ang church, asa nagbarog ang body of Christ. Ang foundation stone na to, si Kristo. Mausa na sa structure mga kaigsuonan sa usa ka building. Nga kung ang gibutangan sa haligi mga bato, labi na kanang gitawag nilang bato nga buhi, no? Purting lig-una na bisag usaw pa na mong maso gahi ka na bukon. Gahing bato nga buhi. Kita nimo nga magtubo na siya. Kita nimo ang ino to ang kalig-on sa foundation stone kung mao na siya ibutang sa haligi, ilawom sa haligi. So, mao sa na ang body of Christ. Nganong natay assurance being a member of the body of Christ? Because Christ is our foundation stone. He is the chief cornerstone. Naata diha ang church, naa diha nagbarog kang Kristo. He is the very foundation of the church. He is the very foundation stone. He is the chief cornerstone. Lig-on kay atong gibarugan mga kaigsuonan. Naata diha gitukod kang Kristo. Kita ninyo? Mo nang pagsulti ni Jesus Christ ngadto kang Pedro sa Matthew 16, unsay niya? Upon this rock, wa siya magtumbok ni Pedro. Ang gitumbok niya iyang kaugalingon. Ingon Jesus Christ, upon this rock, he's referring to himself. Upon this rock, he is the rock, I will build my church. Wa siya maingon, upon you, Peter, I will build my church. Wa siya maingon. So kanang pagtulunan sa Roman church nga, si Pedro maoy foundation sa church, siya ang founder, kay siya ang foundation. Diya nagsugod, binuang nga ng doktrinaha. Di na mao. So makita na itong mga kaigsuonan nga, si Kristo, iyo si Kristo Jesus, I will build my church. Nasa uban, maingon din sila kuno ng church diha sa Matthew 16:18 kay diha kuno nagsugod ang church sa Matthew 16:18. I will pagani diha din nagsugod na din diha din. Giingon sa Biblia, ingon si Kristo, I will build my church. Pag ingon niya, I will build my church, nagsugod din dito diha din dapita. Wala pa kay mamatay siya sa cross. Wala pa yung body of Christ nag-exist that time. Kaya wala pa mamatay si Kristo sa cross. Wala pa yung na to, sama karon sa atong time nga body of Christ nga composition sa luwas ng mga Hudyo, mga Hintil. Kaya wala pa mo ito mamatay si Kristo Jesus atong time.
Okay? Wa pa amto siya mamatay. Mo tong ang sulti ni Jesus Christ, I will build my church. So ang uban nga mo quote sa Matthew 16:18 nga didto kuno nagsugod ang church ug sila kuno nang mong church. Pag-ingon ni Jesus Christ, I will build my church. Kining uban no, ang kaklaro sa mabasa usbon gyud maghimog gyud silang ila para isud ang ilahang pagtulon ang ilang doktrina nya maingon ra ba ning uban nga sila kuno na mo nang kanang Matthew 16:18 bloody verse na sa tanang religion no, kay tanang religion nag-claim nga sila kuno na Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Adventist, tanan. Ha? Baptist Brider, nagtuo sila na daghan kayo nag-claim nga sila na. Pag-ingon ni Kristo, I will build future. Ang giingon niya, future day, wala pa siya mamatay. Ano nga time? So makita anto balik ta no sa Ephesians 2 nga as the church as a building, Christ is the foundation stone. Mo nang natay assurance mga kaigsuonan. Mo nang natay kasiguruan. Mo nang nindot kay tong gisulti ni Jesus Christ ba sa Gospels nga. Kung ang usa ka balay gitukod ibabaw sa bato, bisan unsa pa na kakusog sa hangin, bisan unsa pa bisan unsa pa na ka dako ang bagyo nga kusog sa bagyo nga mohampak sa maong balay, magpabilin gina siya magbarog kay naggitukod siya ibabaw sa bato. Kay ba mo kung ato ning i-apply spiritually ba karon sa atong time, kung naa ka kang Kristo Jesus, naa ka diha nagbarog kang Kristo, bisan pag-unsa ka kusog sa bagyo sa kinabuhi, bagyo nga imong masinati, walay makabuwag kanimo diha kang Kristo kay naa ka nagbarog diha. Christ is the foundation stone. Naa ka diha nagbarog. Mao na payon ni Kristo Jesus, even the gates of hell shall not prevail against it. Even the gates of hell shall not prevail against the church, because the church, the very foundation stone of the church is Christ. Christ is the foundation, the very foundation stone. He is the chief cornerstone of his body. Okay? Mo na makaigsuonan. Bisan ang gates of hell, bisan ang mga gates sa hell dili maka-prevail against the church. Tanawa ang assurance, makita niyo ang assurance being a part of the body of Christ, being a part of the church. Kita niyo ang assurance na to. Bisan gani ang gate sa hell dili maka-prevail against the church. So kung ikaw member ka sa body of Christ, mo nang nakay assurance mga kaigsuonan. Because Christ is the foundation stone of the church. He's the foundation stone of the church. Okay? He's the chief cornerstone of the church. Then ikatulo, madto ta sa ikatulo. The assurance being a member of Christ's church, the church as his body, Christ is the head. The church as a building, Christ is the foundation stone. Number 3, Christ at the church as a wife. The church as a wife, Christ is the husband. Okay? The church as a wife, Christ is the husband. Tara yung Bible sa Ephesians 5. Ephesians 5, verses 23 down to 32. Atong basahon ang Ephesians 5. Verses 23 down to 32. Okay, atong basahon 23. Sugod as 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. So dinhi nato ma-connect ang first point nato ganina as the church as his body, Christ is the head. Ngayon din sa verse number 23, and Christ is the savior of the body. So makita na to no? Kini nga principle ba gigamit ni Ginoong Kristo as relationship sa husband ug wife. Nga ang relasyon sa bana ug asawa gisusama sa relasyon ni Kristo o sa church. O makita na to diha nga si Kristo as a husband gitawag siya savior of the body, savior of the church. Mao sa nakita ang husband. No, kukuhaan ni nato og lesson ba sa atong kinabuhi as a husband. Trabaho na to is to save our wife, atong luwason siya.
Dili ang pasabot ako luwason na kanabang sa relasyon sa magtiayon, kung aduna may una nga mohimo og lakang para ma-save ang relationship, ang bana, dili ang asawa. Kaya ang bana, ang trabaho na to, sama sa kihimo ni Kristo, He is the Savior of the body. No? So, ang kini ba, kuan na to og lesson ba sa atong kinabuhi as a husband? Ako ning gi-insert lang kay para dili lang more on doctrinal atong isgutan karon, bisan pas practical nga kinabuhi na to. Nga makuhaan na to ba nga lesson na si Kristo as head gisusama ni ang bana sa mga kang Kristo, nga siya ang head at the same time siya ang savior of the body. Kita ninyo? Kita ang mga husband, mga kaigsuonan, since we are the head. Okay, mo nang kung nakabantay mo nga mas dako og accountability ang husband kaysa wife. Sa diyang nakasala si Adan og si Iba, kitsa unang gipangita si Iba, di ang lalaki ang unang gipangita. Tanawa tong nahitabo ni Maria og ni Jose sa Matthew chapter 1. Unsa ito nahitabo ni Maria og ni Jose? Asa nakigistorya directly ang Ginoo the time na nagsabak na si Maria sa kining nagsabak si Maria sa atong Ginoo. Di ba dito siyang Jose nakigistorya? Ang angel of the Lord. Dito siya kang Jose. Kang Joseph nakigistorya. So makita na to kung dako gigitang accountability kitang mga husband. So, kuha na to lesson, di ba? Na we are the head, we are the Savior like Christ. And then verse 24, therefore, as the church is subject unto Christ. Kita na to, mausa ni sa relasyon sa husband and wife, let the wives be to their own husbands in everything. Tani nyo? Not just in some things, but in everything. Dili lang kay sa ubang butang subject ang wife. Dili, sa tanan yung butang. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Tanawang principle mga kaigsuunan. Pag-ingon ni San Pablo diya sa verse 25, mga banay, gugmain yung asawa. Bisan pa man sama sa paghigugma ni Kristo sa church. Si Kristo Jesus mo ay modelo na to kitang mga husband how to love our wife. Unsaon na to paghigugma atong asawa. Si Kristo may atong sumbanan. So kung giunsa ni Kristo paghigugma ang church, ingon ana sad nga klase ang atong paghigugma sa atong asawa. Kita niyo? Dili ni basta-basta kining relasyon sa magtian, dili basta-basta. Dili ni himuon nga ingon na to gisusama ang relasyon sa church o kang Kristo sa magtiayon nga bana o asawa kung kini dili ni himuon as example ni Paul, kung dili ingon ani ka bugat ang responsibility na to ang atong accountability as a husband. Kita niyo diha? Kung giunsa paghigugma ni Kristo ang church, ingon ana sa dang atong paghigugma kitang mga bana ngadto sa tong asawa. Ug ang paagi is to give Himself for it. Ingon iyang gihatag iyang kaugalingon para sa church. So kita as a husband, are we willing to give our lives? Willing ba ta nga mohatag sa atong kinabuhi ngadto sa imong asawa? Ha? Basig kung gukdog iro, ikaw pa mo nagdagan. Ikaw pa, ang imo pang asawa mo yun, gising hapak sa iro, nagdipinsa ni mo. Panginahan ba, mahog katawanan makaigsunan, pero mo yan dagan sa kadaghanan na to ron. No? Kadaghanan ng mga tao, magtiayon ron. Kaya sa verse number, balik ta sa verse number 25. Tapos verse 26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. Tanawa unsa nga klase nga paghigugma o? Kamong mga bana, higugmaan inyong mga asawa sama sa inyong kaugalingong mga lawas. Kung unsa na to paghigugma ang atong lawas as a husband, ingon ana sa nga klaseng gugma ang atong ipakita des tong asawa. Nga naman,
One body naman ta, usa naman ta kalawas. Kita ninyo? Usa na ta kalawas. Kung nikaon kag usa ka tibuok fried chicken, kay ingon ana nimo paghigugmay mong lawas, palit sa kag usa ka tibuok nga fried chicken para sa asawa. kana nga principle ba makita na to nga kung iunsa nimo paghigugma ang imong kaugalingon, ingon ana sa paghigugma nimo imong asawa. You love, higugmaon nimo imong asawa, isip imong kaugalingong lawas. You see? Tanawa mga kaigsuunan ang relasyon ni Kristo sa church. Tanawa. Ingon ani kanindot ang relasyon ni Kristo sa church nga si Kristo ingon ani nga klase nga gugma nga gipakita ni Kristo sa body niya sa iyang church. Sa tanang membro sa lawas niya. Nga gihigugma niya sama sa iyang kaugalingong lawas. He that loveth his wife, loveth himself. Siya nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma siyang kaugalingon. Ayaw pag-ingon nga nahigugma ka sa imong asawa, mga kaigsuunan nga sama sa gingon diri ni San Pablo. He that loveth his wife, loveth himself. Kung nahigugma ka sa imong kaugalingon, ingon ana sa nga klaseng gugma nga imo ipakita sa imong asawa kay one body na mo, usa na mo kalawas. Kita ninyo? Ingon ana nga klaseng nga paghigugma ang gipakita ni Kristo nato as member of His church, as part of His body. Bantay mo anang magkayon, ang banaw kasawa, sa dihang naminyo sila, usa na sila, one body na sila, atubangan sa Dios. Nausa tadi kang Kristo usab. Because Christ is the husband of the church. Being a husband of the church, ingon diha sa Bible, ingon ani nga klase ang gibuhat ni Kristo para sa church. Iyang gigugma ang church. He is the Savior of the church. And the church is subject to Him, to the head. Kita niyo? Christ loved the church and He gave Himself to the church. Iyang gihatag ang kaugalingon para sa church. Verse 26, He sanctified and cleansed the church with the washing of water by the word. Muna importante kay mga kaigsuunan nga kita as a part of Christ's body, nga kita mo basa ta sa pulong sa Ginoo. Kaysa ingon ana nga paagi mga kaigsuunan, trawar ko diha, He sanctified and cleansed it with the washing of water by what? By the word. The word of God will cleanse us. Okay? Dili naman makikistorya sa Kristo na toron physically. Kay physically, naglingkod naman siya sa tuo sa Amahan dito sa langit. So siya, makikistorya siya na toron, makasinati taog sang cleansing. Okay? Pinaagi sa water by washing of water by the word. Muna every time mo basa ta sa pulong sa Dios mga kaigsuunan ug i-apply karta ni sa atong kinabuhi. It's just like gilimpyuhan atong kaugalingon ani. Gihinluan ang atong kaugalingon. Kay everyday mga kaigsuunan, mo bitaw ni San Pablo sa Corinto, unsay ni Apostle Paul, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. Kada adlaw makasinati tag filthiness of our flesh and spirit mo nang kinahanglan tag washing of water by the word. Kinahanglan tag cleansing by washing of water by the word. Okay? So makita na to mga kaigsuunan diri nga mao ni assurance ni atong naangkon, mao ni kasiguruan atong naangkon. Tanawa ang gugma ni Kristo sa church. Okay? Mao nang we are secured. Sigurado ta, natay kasiguruan. Nga naman, kay kung imong basahon ang Ephesians 5, ang gihimo ni Kristo sa church, ang gibuhat ni Kristo sa church, ang paghigugma ni Kristo sa church, ingon ana ta, kabantay mo ng mga babae, kini mga asawa, no? Tanawa ng imong asawa, kung imuhang perming sultian, unsa kada ko imong gugma niya, imong pagpangga ngadto niya, imong pagmahal ngadto niya. Diba? Kuan kana siya, kanabang nana siya feeling of assurance.
Day, mga asawa mo, day, mahal kay tika, day. Gigugma tika, I love you, day. Ha? Kung sa'y tawagan na ninyo, honey ba, o love, or gang, or kung sa'y tawagan na ninyo, cupcake, kung sa tanadiha, mga tamis kayo, sweetheart, or love, kung sa'y tawag. Pero minimum pa remindan, day, I love you. Love, I love you. Sweetheart, love you. Makita ni mo ba? Once makadungog siya na siya feeling of assurance sa iyang kaugalingon. Assured siya nga iyang husband na higugma niya. Kita niyo? Kay bao siya nga iyang husband dili siya ilisan, dili mangitag lain. Kita niyo? So makita na to dinhi si Kristo, makita na to ang iyang gugma, ang iyang gipakita nga gugma nga do sa church. Na matod pa dinhi sa verse number 29, no man ever hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. Walay tao, kung ikaw husband ka, mga kaigsunan, dili ka pwede nga na kay hatred sa imong body, sa imong asawa. No man ever hated his own flesh. Nakita mo mong tao nga naa siya'y hatred siyang kaugalingong unod. Since one body na. Okay? Sa iyang buhato na. Nor cherisheth it even as the Lord the church. Maunay buhato ni Kristo sa church. He nourisheth and He cherisheth the church. Okay? Sa verse number 29, i-nourish niya ang church. I-cherish niya ang church. Gigugma niya ang church. Mo nang nasa natay assurance mga kaigsuunan. Mo nang natay kasiguruan tungod kay si Kristo nag-amuma ug siya nagpangga sa church. Okay? Ug dili gid mahitabo nga naa siya hatred sa church, iyang i-hate ang iyang kaugalingong body. Mo na dili pwede mga kaigsuunan. Kung ikaw membro ka sa church, sa body of Christ, nga itambog ka dito sa impyerno. Kay numdom lang ko dito Miss Negro sa una, nami pastor na encounter dito nga kung backslider kuno ka nga Kristohanon. Well, anyway, kanang word nga backslider, wa gyud kay mabasa nga gigamit na nga term sa church. Falling away noon na, pero kanang word nga backslider, Old Testament terminology na gigamit na nga term sa Old Testament. Gi-address na ngadto sa Israel. And every time gi-address na ngadto nila, o din agad sila kabalik. Once mabackslide na sila. Okay? Amatod pa tong usa ka pastor na encounter mo dito, siya nga kanang kini kunong mga Christian kuno, kini kunong mga luwas nga dili faithful. Inigbalik kuno sa Ginoo sa rapture, matod niya. Kana kuno sila adto kuno na sila butang sa kuan, outer darkness. Outer darkness. Matod pa niya. Adto na sila ibutang sa outer darkness. Magantos na sila dito. Well, ang katong mga faithful nga mga Christian, maghari uban ni Kristo, kato kuno mga backslider, matod pa niya, adto kuno sa outer darkness, magantos dito. Nga ko yung basahon biyan ang giingon des Bible nga outer darkness tuam na sa impyerno. Buot ba pasabot nimo? Nga buot ba pasabot nga naay mga part sa body of Christ nga tuwa sa impyerno during sa millennial reign? Murag kuyaw kay nagdoktrinahan mga kaigsuonan kung mao nay mudaghan. Ha? Moagi kuno outer, moadto kuno outer niya, diha pa kuno sila hawason dito sa outer darkness. After na sa usa ka libo ka tuig, after na sa millennial reign, hawason kuno sila dito. Asa ko kakabasa sa Biblia na nga mga kung part ka sa body of Christ, ang body of Christ magbuwag-buwag. Inigbalik ni Kristo ang uban madang, uban mabilin. Naabay ngon ana. Kung part ka sa body of Christ, uban ka tanan. Ma-faithful makagdi, appeal ka scoot up. Because you are part of Christ's body. You are part of His church. O inigbalik ni Kristo mga kaigsunan during sa coat up, tanang nga membro sa iyang lawas, saggaw na. Way mahabilin. Okay? Way mahabilin. Dili ka, ang katong mga dili faithful, dili to mahabilin sila. O muagi sila tribulation, di na mao. Tanan, ma-faithful makagdi, coat up ka, diha na nadaugon sa reward. Ini judgment seat of Christ.
Mo nang ang mga faithful di ka pwede maingon nga unya kuan kayo kaning dili fair ang Dios ana kung dadon sila apil. Mao man nagisulti sa Biblia nga ang body of Christ may caught up. Balikon ko diha na makita mga kaigsuonan ang katag sa reward na sa paghatag na ganti sa judgment seat. Kaya after sa caught up na may judgment seat dito sa babaw, while there is kalibutan na ay musulod nga tribulation. So maghinatagay ganti kung ang ngayon baka mahataga ganti o di. Pero dili gayud mahitabo kung ikaw part ka sa body of Christ na ikaw mahabilin sa rapture o sa caught up kung dili ka faithful. Di na mahitabo. Or mo ibutang ka sa outer darkness for 1,000 years kung dili ka faithful, di na mao. Asa namang assurance na kung mao na? Kita ninyo? Tanawa ra gud ang gingon sa Ephesians 5. Tanawa ang gugma ni Kristo, ang ihang pagtratar sa church. Tanawa, Ephesians 5. The church as a wife, Christ as the husband, tanawa ang gihimo ni Kristo, tanawa unsay pagtratar ni Kristo sa church, sa body niya, sa Ephesians 5. Gigugma niya sama sa pagigugma niya siyang kaugalingon. Wala niya gihate ang church, but he nourished it. Unsay gingon diha? Ginarish niya, giamuma niya, iyang gipangga ang church. O naman kaigsuonan. Munang sa Romans 8, unsay gingon ni San Pablo, walay makabuwag kanato diha sa gugma sa Dios. Ngano man, kaya ang pagigugma ni Kristo sa church ingon ani, mao ni klase, mao ni kalidad sa gugma nga gipakita ni Kristo sa church. Tani niyo? Mao na ingon diha sa Bible, for we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Way gisgutang blood diha, right? Kita mo diha? We are members of His body, of His flesh, and of His bones. No blood mentioned. Yan naman, ang blood niya, giula na dito tananda sa cross. Okay? And then, for this cause, shall a man leave his father and mother, shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is, tanawa verse 32. This is a great mystery. Mauni ang dakong tanghaga. Matod pa ni San Pablo. Mauni ang dakong tanghaga, but I speak concerning that Christ and the church. Kita ninyo? Mo naman kaigsuonan natay kasiguruan, natay assurance being a member of Christ Church, being a member of the body of Christ. The body of Christ, the church as a wife, Christ is our head. And since Christ is our head, mga kaigsuonan, mao ni assurance nga atong ikuptan karon as member of His body, as part of His body. Ingon ani nga klase nga gugma, ingon ani nga klase nga pagpangga, ingon ani nga klase nga pag-amuma ang gipakita ni Kristo sa church. Mao nang naatay kuanta naatay assurance sama na sa babae sa asawa nga kung imong ipakita kaning sama sa gibuhat ni Kristo diri nga pagtratar sa church, kung mao ni nga klase nga atong buhaton as a husband ngadto sa atong mga asawa, ngadto sa atong asawa, paminaw mo unsa kay ba mo unsa naa sila'y feeling of assurance na kung mao ni kita mga bana, mao ni atong buhaton kaning gihimo ni Kristo dinhi sa church, kining pagtratar ni Kristo sa church, yang giamuma, yang gigugma, andam siyang muhatag siyang kaugalingon para sa church. Okay? He nourished it. He cherished the church. So kung mao ni nga klase nga pagtratar nato ngadto sa atong wife, na sila feeling of assurance, mao sa church mga kaibigan, natay assurance kay mao ni nga klase. Okay? This is not just to kuan lang sugilanon lang. This is Bible truth. Mao ni kamatuoran nga mabasa na to. Mao nang we are secured in Christ. Amen? Mao sa nasa asawa nga pakit-on siya sa iyang bana sa iyang ani nga klaseng paghigugma. You are secured diha sa imong husband. Okay? Mao na mga kaigsunan. The church as a wife, Christ is the husband.
And being a member of Christ Church, being a member of the body of Christ, we have assurance. Not just assurance, but we have much assurance. Natay daghang kasiguruan. Amen? Now, manto ta sa ikupat, the assurance being a member of Christ Church. As the church, as His body, Christ is the head. The church as a building, Christ is the foundation stone. He's the chief cornerstone. The church as a wife, Christ is the husband. Then number 4, the church as a flock or a sheep, Christ is the shepherd. Okay? Ang church, susama sa karnero, si Kristo mo atong magbalantay. Susama sa karnero, si Kristo atong magbalantay. Ator mong ukbon ang John 10. Tanaw na to ang John 10. John chapter 10. Okay, John 10. Ato ning kuha nga analogy mga kaigsuonan tungod kay ang atong topic is about assurance. Much assurance. Mo nang tanawa sa John 10 verses 1 to 16. Basahan na ninyo kung namoy time, taas mo ginang mga verses. And then, mulaktod ta din sa verse number 25 down to verse number 30. Jesus answered them, I told you, and you believe not the works that I do in my Father's name. They bear witness of me, but ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. My sheep heard my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Siya maghahatag ngadto sa iyang mga karnero sa walay katapusang kinabuhi, ug sila dili malaglag. Neither shall any man pluck them out of my hand. And my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hands. Now, pastor, gano'n may gamit mga nga verse, pastor? Now, di ba part sa body of Christ, yung man diha, no man is able to pluck them out of my hands. Naatas kamot, dili lang kay mga kaigsunan, kung makita ninyo ba, kini siya naghulagway as si Kristo ang karnero, as siya ang magbalantay sa karnero, the shepherd. In fact, gitawag siya sa Book of Hebrews nga siya ang labaw nga magbalantay. Okay? Siya ang labaw nga magbalantay. Paminog mayo. Ang church, susama sa karnero, si Kristo ang atong magbalantay. Kung si Kristo ang imong magbalantay, pangutanan ako nimo. Dili ba ka siguro? Di ba ka kasiguro? Kung si Kristo imong magbalantay, masaag pa ka, mawa pa ka? Kung si Kristo ang nagbantay nimo, mga kaigsuonan, kung si Kristo ang nagbantay nimo, wa kay assurance? Sa magibangaan ka ni Jesus Christ? Kung mauna, kuwang pa, para nimo, Jesus Christ, di ba mamasaligan? Wa ba'y kapasidad nga makahimo siya sa pagbantay nimo? Ha? So makita na ito mga kaigsuonan mo nang natay assurance. Nga naman, ang nagbantay na to si Kristo. Since siya ay nagbantay na to, makasalig ta sa nagbantay na to, kung ang nagbantay na to, dili kita pasagdaan, iyatang bantayan. Okay? Bantayan ta niya. Isip magbalantay, dili siya magpasagad na to, dili ta niya pasagdan. Dili ta niya ibaliwala. Dili ta ibaliwala ni Kristo. Siya nagbantay na to. Munang, makita na itong mga kaigsuunan, bisa ng yawa, di kakuha ni mo. Di ka ilog, di kakuha sa mong kalag. Kis Kristo yung nagbantay ni mo. Tanawa kung sa ni San Pedro, ragod. Sa unang Pedro 3:18, tanawa ninyo. Unang Pedro 3:18. Sa dihang ikaw, misalig ni Kristo, ituo kas may balita, mas Kristo namatay glubog na banhaw. Atong na time, imong gitugyan imong kalag ni Kristo. Sa laktod, siya na'y nagbantay sa imong kalag karon. Siya na'y nagbantay sa imong kalag. Since siya nagbantay sa imong kalag karon, mga kaigsuunan, secured ka. Na kay assurance. Na kay security. Ang nagbantay doon sa imong kalag si Kristo. Kay siya imong gitugyanan, pag-ingon nimo, nisalig ka niya ni Kristo, siya imong gitugyanan sa imong kalag. O kay siya imong gitugyanan sa imong kalag, siya nagbantay na sa imong kalag karon. Okay? Mo bitaw nang ang padulungan sa tao nag-agad sa iyang gisaligang manuluwas.
Kung dili si Kristo ang imong manluluwas, wa kay kasiguruan nga langit imong padulngan. Ano man? Kay si Kristo ra may gikag langit, may kalibutan, gipadala sa amahan, napabadaylain. Siya rin gikag langit, gipadala diri sa kalibutan, para muluwas na tong makasasala. So siya ra ang nasayod kung asa ang langit. Mo itong, di ta pwede mo yun, kita rin makaluwas ng koglingon, kay una lugar, wa biya takatultol ang langit. Wa ta ka balo ang direksyon sa ikatulong langit kung asa ni ikatulong langit. Pero katong gikag langit nga niaris kalibutan, makatino gyud ta nga katbaw sa asang dapit ang ikatulong langit. Kung mosalig kaniya, dadon jud kaniya didto. Wa may laing gikan didto nga niari diri si Kristo raman. Og kay siya ni ari dinhi, siya gipadala sa amahan para muluwas na to. Kung nisalig kaniya, but pasabot, pag ingon imong nisalig ka ni Kristo, imong gisalig imong kalag ngadto niya. Ug sa diyang imong gisalig imong kalag ngadto niya, siya nay nagbantay sa imong kalag karon kay imo siya may imong gisaligan. Pareha gud agod ikaw pananlitan ginikanan mulakaw ka. Muingong ka sa tao nga imong gibinlan. Imo barong igsuon mayon ka. Day, ako ning isalig akong anak nimo kay nas ko'y lakwon. Bot pasabot ang imong anak naa sa imong igsuon kay siya imong gisaligan. Siya nagbantay na karon anak. Okay? Siya na'y nagbantay, anak. So, ang security sa imong anak, naa sa kamot sa imong igsuon, kay imong gisalig nga to niya. So, pag ingon imong, nisalig ka kang Kristo, nga imong maluluwas, buot pasabot mga kaigsuunan, ang security sa imong kalag, naa niya. Naa ni Kristo. So, kay siya imong gisaligan, ang pangutana, masaligan ba siya? Of course, masaligan siya. Kay siya imong gisaligan, ang pangutana, mga kaigsuunan, makasalig ba kaniya? Yes, makasalig kaniya. Okay? Kay imo siyang gisaligan sa imong kalag, siya ni nagbantay sa imong kalag karon. O kay siya nagbantay sa imong kalag, pangutanan ako nimo, di ka secure na? Dili ka siguro ana? Wa kay kasiguruan ana? Unsay tan-aw nimo ni Kristo, dili siya masaligan? Kuwang pa ba siya? Gibangaan kaniya kung mauna. So mga kaigsuunan mo nang sa unang Pedro 3:18 tanawa. Nindot yun nga verse. Nindot ni memorize nga verse. 1 Peter 3:18 unsay gingon? For Christ hath once suffered for sins. Sa makausa si Kristo nagantos para sa atong mga sala. The just for the unjust, siya nga matarong para sa dili matarong. That unsay gingon? That He might bring us to God. Kinsay mo dala na to ngadto sa Dios? According sa verse, si Kristo. Being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Kinsay mo dala na to sa Dios? Si Kristo. So kung si Kristo ang gisaligan nimo na manluluwas, siya imong gisaligan sa imong kalag. Siya na'y nagbantay sa imong kalag karon. O kay siya nagbantay sa imong kalag karon, inigbiya nimo ni ining lawasa, siya say mo dala ni imong kalag dito sa langit. Siya may imong gitugyanan. Siya may imong gisaligan. Sabta na to. So secure ka, na kay assurance. Ngano man, si Kristo may imong gitugyanan. Siya may imong gisaligan. Pero kung dili si Kristo imong gisaligan, ayaw pagdahom nga ang imong kalag paingon sa langit. Ngano man, usa ra may gikag langit gipadala sa amahan paingon diri sa kalibutan. Si Kristo Jesus lamang man lang. Siya ra gipadala sa Dios amahan dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas nato. So kung imong gisalig imong kalag niya sa lakton, siya'y nagbantay sa imong kalag ron. Kay siya'y nagbantay sa imong kalag ron, ang pangutana, wa kay di ka kasiguro? Wa kay assurance? Di ka makasiguro, di ka makatino? Nga ang nagbantay na gyud ana si Kristo? Dios good to siya. So di ka makasiguro? Kana na good. Simply og yano ra kay na mga kaigsuonan nga masabtan sa tao karon sa atong panahon. Andon to nganong naa pud mga tao nga mingon, nisalig naman ko ni Kristo pero di ta kita kasiguro Ginoo ra gyud mahibaw kung asa ta paingon. Tinud-an na bagyog kang nisalig kung mao na imong sulti. Nakasabot bagyog ka kung unsang tinud-anay nga trabaho ni Kristo Jesus, isip manluluwas.
nga sa imong unahuna tan-aw nimo nga daghang yan na karon nag-claim nga mga ingon sad sila, mag-claim sa nisad sila nga mga moingon sa ba ni sila mga Kristohanon sad sila. Nya pangutan-on nimo, unya sigurado kang maluwas ka. Awa pay makasiguro ana brad. Pero nito o man ko sa Ginoo brad, ni nito o masag sa Ginoo ni Ginoo sa Kristo, pero di kita kasiguro. Kung mao man gani nay rason, mao man gani imong sulti, gibangaan ka sa Ginoo. Gibangaan ka ni Ginoo sa Kristo kung mao na imong sulti. Gibangaan ka niya. Pero dili siya ingon ana sama sa imong paghunahuna mahitungod niya. Masaligan siya nga manuluwas. Makasalig ka niya. Mao na mga kaigsunan, kung atong masaligan si Kristo sa atong kalag, nga human nga kita mo biya ining kinabuhia, dag-on ta niya dito sa amahan, unsa pa kanas matag adlaw na tong pagkinabuhi sa kalibutan, di ta kasalig niya ana. Di na to siya masaligan ana. Unsa pa kanas atong panginahanglan matag adlaw, di na to siya masaligan ana. So makita na itong mga kaigsunan, kung sa spiritual nga bahin, mahitungod sa atong kalag, mahitungod sa atong eternal nga destinasyon, human ining kinabuhi, masaligan na to si Kristo. Unsa pa kana sa atong pagkinabuhi, karon ining kinabuhi. Kaligbutan na, di nimo siya masaligan. Mga kaigsunan mo ni lesson angay na itong makatunan ron. Kung naatay security, naatay assurance sa atong padulngan, human ining kinabuhi, unsa pa ka sa matag adlaw na tong pagkinabuhi sa atong panginahanglan, sa atong health, sa atong mga need matag adlaw, di na to siya masaligan na. Mga kaigsunan, gamay ra kay na tubangan sa Ginoo. Kung makasalig ka niya sa imong kalag, kanang panginahanglan nimong matag adlaw, gamay ra kay na para sa Ginoo. So makita na to mga kaigsunan, mo nang kung ang usa ka Kristohanon mubiya na siya ning kinabuhi, ang musugat nimo dili imong lolo, dili imong lola, dili imong mama nga namatay na dugay, o imong papang dugay na namatay, dili sila. Ang uban mingon ang uban mingon nga inig ka biya na ko ining kinabuhi, sugaton ko kung mama, sugaton ko kung lolo. Si sugaton mong lolo, di na mao inigbiya di man ning kinabuhi ang permirong persona. Kung luwas ka, ang permirong persona nga makita nimo si Kristo, siya, kay siya mo dala nimo dito sa langit. Dili imong mama, dili si Maria o si Kinsang Santos, dili. Tanaw klaro kay verse 18, that He might bring us to God. Christ will bring us to God. Kung siya'y imong gisaligan sa imong kalag, kung siya'y imong gitugyanan sa imong kalag, siya na'y nagbantay sa imong kalag ron. O inigbiya nimo nimong kinabuhi, siya'y mo dala sa imong kalag dito sa langit. Mo nang naatay assurance mga kaigsunan. The church as Christ flock, Jesus Christ is our shepherd. Siya ang atong magbalantay. O kay siya ang atong magbalantay, siguro ta secure ta. Walay leon nga makaagaw kanato gikan sa atong magbalantay. Walay yawa nga makaagaw kanimo gikan sa nagbantay nimo. Mo na mga Kristohanon, nining kagabion, mo ni assurance nga atong nadawat being a member of Christ Church, being a member of Christ's body. Mo na kung dili ka thankful ana sa Ginoo, ambot lang. Unsa kay makapahatag nimong pasalamat sa Ginoo. Kanay palangdaan atong gisgutan. The church as His body, He is our head. The church as a building, He is our foundation stone. He is the chief cornerstone. The church as a wife, Christ is the husband. The church as a sheep, He is our shepherd. Siya ang atong magbalantay. Mo na ning kagabion mga kaigsunan, makasalig ka. Mo ning kagabion, naa kay assurance. Mo ning kagabion, siguro ta. Kung ikaw membro sa lawas ni Kristo Jesus, naa kay assurance, naa kay kasiguruan. Mo nang mga butang nga angayanta nga magpasalamat sa Dios, magadayeg sa Dios, maghimaya sa Dios, pasalamatan nato ang Dios because we are part of His body. We are member of His body.
and being a member of His body, being a member of His church, morning assurance nga atong nadawat mga kaigsuunan. Mo na I hope tonight na kini nga lesson naghatag og panalangin sa matag usa kanato nga kung nagdawat pa ka sa imong kaluwasan karon, ambot lang kung nakasabot ba gyud ka, nasabtan ba gyud nimo ang kaluwasan, na ate assurance sumanta nakaangkon sa kaluwasan. Og dili lang kay assurance, much assurance. Much assurance. So tonight, I hope nga mensahe na imong blessing sa matag usa kanato ani ning gagabion. Og mo nang salamat ta sa Dios sa kasiguruan nga atong naangkon. Kung wala pa ta diha kang Kristo Jesus, wa ta ni ini nga mga assurance. Amen? Wa ta ni. Manang thank God, praise God. Praise the Lord. Glory to the Lamb of God. Sa kaluwasan nga atong naangkon diha kang Ginoong Kristo. Magampo ta man nga langit nun, salamat o Dios sa imong mga pulong na among napamalandungan karon ning kagabihon. Hinaot ko nga nahimo kining panalangin sa matag usa ka Kristohanon karon. Isip membro sa imong lawas Ginoo sa church. Angay ning magpasalamat, magdaig kanimo Ginoo sa kasiguruan nga among naangkon. Salamat kay o Dios sa kaluwasan nga among naangkon diha kang Kristo Jesus. Salamat Ginoo nga Amahan na imong gipadala ang imong bugtong anak aron sa pagluwas kanamo. Salamat sa assurance nga among naangkon diha kang Kristo. Wa mi nasay do Dios unsay dangatan sa unsay moabot sa unahan, unsay mahitabo sa unahan. Pero usa ka butang confident me. Nga inigbalik ni Kristo kami uban kaniya, inigbalik ni Kristo kami usa sa masakgaw. Tungod kayo lakip kami, membro kami sa ihang lawas. Salamat o Dios sa imong mga pulong. Minaot ako nga tonight ang mensahe Ginoo nahimong napatinaw sa among hunahuna kung unsa ka bulahan kami nga mga klases mga tao nga among mga kalapasan ug mga sala na pasaylo tungod sa dugo ni Kristo Jesus. Salamat Amahan sa imong mga pulong nga among pamalandungan tonight ug amo kang padayon na pasalamatan o Dios ug pagadaygon, pagahimayaon. Glory to the Lamb of God. Sa tanan nga imong gihimo sa mong kinabuhi o Dios. Ug ako nagpasalamat sa tanan nga mga kaigsuonan nga nag-tune in tonight, naghatag sa ilang oras, nagahin sa ilang panahon, nag-iguban sa Bible study tonight. Kinanggiampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Alright. Nining kagabion mga kaigsuonan, before ta mo tapos, pasalamat ko sa atong mga kaigsuonan nga nag-tune in uban kanato karon. Salamat sa inyong panahon nga inyong gigahin nga kamo nakig-uban karong kagabion sa ato ang Bible study. Unas tanan, pasalamat ko Pastor Alan Estela. Thank you Pastor sa pag-tune in tonight sa ato ang Bible study. Brother Emmanuel Sibalos, Sibalos family diha sa Talisay, mayong gabi inyong tanan. Salamat sa inyong oras nga inyong gigahin tonight sa pag-uban sa atong Bible study karon. Mirafentes family, Sister Lizelle, thank you. Brother Jules, mayong gabi inyong tanan diha sa Tres. Sister Tiny, good evening. Brother Dongdong, mayong gabi inyong tanan diha. Mayong gabi isad sa ato di Brother Rene Manaya. Mayong gabi Brother Rene, salamat sa pag-tune in brad sa atong Bible study karon. Sister Marilyn Elmeda family des Bakayan. Mayong gabi inyong tanan. Ti Pearly Navidad family diha sa Lapu-Lapu. Basak Lapu-Lapu, mayong gabi inyong tanan diha. O sa Labu-Labu family diha sa Sipadilla, mayong gabi Sister April. Thank you so much sa pag-tune in karong gabi. Sister Liddy, good evening. Salamat Sister Liddy sa pag-tune in. Constantino family, Brother Mike, Sister Yin, mayong gabi. Brother Miko, Sister Shelo, mayong gabi inyong tanan diha. Si Gigi o si Nel, good evening. Dias Masbati, mayong gabi inyong tanan diha. Salamat sa pag-tune in karong gabi.
o Abanto family sa diay, si Brother Paulo, Sister Charis, diha sa Medellin, mayong gabi ninyong tanan diha sa tibok nyong pamilya. Salamat sa pag-tune in karong gabi. O sa uban na tong mga kaigsuunan nga nag-tune in karon, nag-start og watch party, nag-share ani nga to ang live streaming. Salamat ko ninyong tanan. Sister Lisa Carrido, salamat sad. Natay usa nga nag-tune in nga di na ko maknowledge kinsa ni, but anyway, salamat. Sister Liddy Kiloan, salamat sa Sister Liddy sa pag-tune in karong gabi. Sister Liddy, salamat. O Sister Lani Iscario family diya sa Pilai Street, salamat today. Brother Pael, may gabi brad. Sister Lani, may gabi. Sister Rena V Binder, good evening. Salamat Sister Rena V sa pag-tune in karon. Welcome sa din nato si Sister Charmaine Gastador. Sister Charmaine, atong igsuon from Masbati. Mayong gabi sis, thank you for tuning in tonight. Si Ma'am Belinda Miralio, ma'am, thank you ma'am sa pag-tune in. Ma'am Miralio, salamat sa pag-tune in karon. O sa uban na tong mga kaigsuunan nga wa na ko ma-mention, thank you, salamat sa inyong panahon ug oras nga inyong gigahin dining kagabion nga kamo nakig-uban sa atong Bible study karon. Hinaot ko na ang pulong sa Dios na imong blessing sa matag usa kanato. Brother Larry Barcoma, brother, thank you sa pag-tune in karon gabi. God bless us all and thank you and good night.